Breaking news! Dahil sa di umano'y pagsisinungaling at pilit na pinagtatakpan umano si Senior Aguila at iba pang namumuno ng SBSI, pinasabpi na ang Secretary ng Socorro Bayanihan Services Incorporated or SBSI. Ito ay ayon sa post ng dating SBSI member na si Ma'am Dayan Dantes. Ayan na, mananagot ka na ngayon. Now face the consequence. Ang caption ni Dayan Dantes. Matatandaang may isang tatay ang nagsumbong kay Senator Bato de la Rosa na di umano'y inilipat ng grupo ang bangkay ng kanyang anak sa bagong hindi rehistradong sementeryo, habang itinanggi naman ito ng SBSI Secretary na si Chinga Lea Samson at sinabing hindi sila gumawa ng bagong sementeryo. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, ang bata ay anak ni alias Dennis na namatay noong 2021. Dahil ayaw ni Senior Aguila na ipagamot sa lungsod, inilibing ang bata sa isang puntod pero kalaunan ay napag-alaman ni Dennis na nilipat pala dito sa puntod na ito. Wala siya noong nilipat. Ngayon niya lang ulit nasulyapan ang bangkay ng kanyang anak. Ayon kay Randolph, ang ama ng nasabing bata, kaya daw namamatay ang mga bata doon sa Sitio Kapihan ay dahil binabawalan daw sila ni Senior Aguila na magpa-ospital sa baba. Kaya ito na namatay itong bata ito dahil binabawalan daw sila ni Senior Aguila na mag-hospital sa baba. Yung asawa mo. Sir, ano ba ito lang ka? Ay, siya, amahan ha, aman. Siya ang amahan. Asawa mo ikon. Siya ang amahan ng bata. Ha? Siya ang father ng bata. Sir, bakit namatay yung anak mo kamo kanina? Kasi yung anak ko siya, pag-anak siya. Tapos? Gusto ko siyang, kasi yung bata parang nakakain ng rubi sa sabi ko sa asawa ko, punta natin sa bayan para hospital yung bata para mabuhay siya. Kasi tatlo na yung anak ko sir, dalawang babae, isa lang lalaki ko. So bakit hindi yung sa hospital? Kasi pinabawalan sir. Bawalan. Sir, hindi ko talaga yung totoo, sir. You have to check sabi ng asawa ko, bakit galing pa natin yung anak natin sa hospital? Andito naman yung Panginoon natin na si Senior Aguila. O kaya wala akong magawa kasi ayaw din ng asawa ko eh. Dahil sila talaga ang masusunod. Bakit yung pilitin mong lumabas? Anong mangyayari sa inyo? May nakaharang doon dalawang gate, hindi ka makakalabas. Basta-basta dahil yung mga Aguila na kahit kunwari agaw buhay na, bawal lumabas. Ngunit iginiit ng SBSI Secretary na may first aider daw sila. In times daw ng emergency ay may mga registered nurse daw sila at marami daw silang admission sa DAPA sa Socorro, Surigao. Siya na mismo So, nagsasabi. sinasabi ko na, sir, may mga first aider kami dito. In times of emergencies, we have the registered nurse. Mayroon po kami mga ganon. Tapos, ma-refer ko nila going to Socorro Hospital, RHO, DAPA. Ang dami pong mga cases. You have to check, sir. Marami po kaming admission sa DAPA, sa Socorro, sa Surigao. Oo, i-check natin yan later. I-check natin. Pero itong statement ng testimonya ng father, anak niya, yan o. Ilihor de... Sir, I am not the authorized person, pero sa pagkakaalam ko, during that time na namatay yung anak niya, nasa laot siya, nangingisda. Sa Rickson, siya po yung kapatid ng asawa niya. Sa Rickson, hindi po ako authorized, pero yun po ang pagkakaalam ko. Wala si Randolph during the death of doctor yata or son, hindi ko alam. Hindi ko, yun po ang alam ko, wala siya. Nangisda siya. Siya daw nagpugo sa bata. Ayon pa kay Randolph, inilipat daw ng grupo ang bangkay ng kanyang anak sa bagong sementeryo. Ngunit itinanggi naman ito ng SBSI Secretary at sinabing hindi sila gumawa ng bagong sementeryo at wala daw inilipat na bangkay sa bagong sementeryo. Wala pong inilipat talaga. Ito po ang kaisa-isa lang na sementeryo dito sa Kapihan. Wala pong ibang area. Dagdag pa ng SBSI Secretary na si Chinga Lea Samson. Dito na nagilubong. Dito gilubong. Okay. Ang nailubongan dito sir sa mga bata. Natanawon na po. May mga Siya karga niya yung bata. This is the cemetery that we established. Wala po kami ibang cemetery, sir. Nilipat na daw. Bakit Saan nilibing? Saan doon sa Patanggol sa Padanggil. malapit sa Patanggol. Nilipat na ito ngayon. Bago lang. Bago lang. Mali ang date. Pero Mali ang date kasi namatay yung anak ko 2020.
Tapos, Yung nanganak ng asawa ko, December 14, 2020, namatay siya December 16, 2020. Kaya nilibing ko siya December. So hindi to cemetery, hindi to original. Hindi, ito. Itong bago lang to, Macros. Bago to po. Bago yan. Bago, okay. Kailan lang ito ginawa? Kailan lang ginawa to? Ha? Kailan ito ginawa? Sir, after po nung wala pa pong permit din to, wala pa pong permit, naglilibing na kami. Oo. Tapos, ang ginagamit talaga ni ilibingan, parang may option yung mga tao dito na ilibing. Kung gusto nila dito, ilibing. Pero di hapon, pwede mo din sasabi. Tapos ngayon lang, kasi ngayon lang to na-execute yung death donation, ngayon lang na taon, dito na talaga siya ilalagay yung mga Nilipat yung wala pong nalilipat, sir. Wala pong talaga. Sabi niya, nandun Hindi ko alam, sir. Hindi yung anak niya. Tapos ngayon, nandito na. Ito po, isa lang cemetery dito sa Kapihan, wala pong ibang area. Saan mo nilibing yung anak mo? pwede po na. Saan yung Pudanggil? Yung ano, yung parang chamber, Doon sila nag-training. Ngunit nito lamang Lunes, October 16, 2023, hinukay ang itinuturong dating sementeryo ng Kapihan na di umano ay orihinal na pinaglibingan ng anak ni Randolph na dating miyembro ng SBSI o Socorro Bayanihan Services Incorporated. Humigit kumulang 22 ng mga sanggol na hukay sa sementeryo ng SBSI. Karamihan sa mga kaso ay namamatay agad ilang araw lang matapos ipanganak. Nananawagan ang Socorro LGU na magsagawa ng malawakang evaluation ang DSWD sa mga kabataan sa komunidad ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Inilalayo umano ng SBSI ang mga bata sa mga social workers na itinanggi naman ng grupo. Samantala, iimbestigahan ng Department of Justice ang umano'y mga irregularidad na natuklasan sa ginawang inspeksyon ng Senate panel sa lugar ng Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Sitio Kapihan sa Surigao del Norte. Una nang inihayag ng Senate panel na may nangyayaring child marriages sa SBSI at may nakitang illegal na sementeryo sa lugar kung saan may mga nakalibing na bangkay ng mga bata. Yung ating pagpunta doon ay naka-reinforce sa pagdududa talaga na merong tinatago yung grupo at yung intensyon nila na depensahan yung kanilang leader na si Senior Aguila at saka yung mga opisyales ng kanilang grupo ay halata talaga na pinoprotektahan nila sa kanilang mga sagot. Tinanong natin sila na face to face at nakikita natin talaga na meron silang pinoprotektahan at ayaw magsabi ng totoo. Inisa-isa kong kinausap, nakikita ko parang uniform ang kanilang sagot at hindi ko pa tinatanong pero meron na silang prepared na sagot na lumalabas to shield their leader na si Senior Aguila. To shield from any legal problems, parang may tinatago sila, ani Senator Bato de la Rosa. Naniniwala rin si Senator Bato de la Rosa na si J. Renz Kilario ang pinuno ng grupo na kilala bilang Senior Aguila at may ibang tao sa likod ng paggawa ng patakaran sa loob ng SBSI. Lumalabas talaga na si Senior Aguila ay legal front lang ng grupo to exact strong adherence to whatever policy na palalabasin nila at yung blind loyalty makukuha nila from followers nila, De la Rosa said. Pero sa likod ni Aguila, yon ang gumagawa talaga, policy making body at nag-implement ng mga pulisiya nila, ani Senator Bato de la Rosa. As far as sa pag-aaral, I advise you, kung nasa ng pag-aaral, kung nasa ng eskwelahan, papuntahin ninyo ang mga bata. Bigyan nyo ng normal na buhay. Huwag ninyong i-isolate ang sarili ninyo dito na bawal bumaba ang mga bata. Tapos ang mga nasa baba naman, bawal umakyat dito. Hindi nagiging normal ang buhay ninyo at ng mga bata. Kung ang magiging desisyon ng DENR ay magpatuloy kayo dito, dapat sundin ninyo ang nakalagay sa agreement at huwag kayong gumawa ng sariling gobyerno dito. You should be open to others. Ngayon, kapag sabihin ng DENR na i-revoke yung PAC-BR ninyo, sigurado hindi kayo pababayaan ng national government. Hindi kayo basta-bastang palalayasin dito na wala kayong pupuntahan. Ani Senator Bato de la Rosa. Isang pinigumento na amin din po kalaban ninyo. Kaya kung kalaban mo ninyo, di siya
gusto namin maklaro yung katotohanan ng mga negasyon patungkol sa inyo. Dahil ayaw nila dahil kami sa katotohanan. Totoo yan! Kaya, sabi ko kayo nila sa mga interview ng marami, yung mga binunida na kasawa at anak kasi ayaw mo nyo sabihin na kinasal sila kahit nasabi yung mga bata na nandun sa baba na kinasal mo sila ng sila ng sila. Isa pa kayo siyo. Tanong ninyo mga anak o mga ismira. Pero mga ismira sa baba, di ba? Ano sa mga ito? Hindi ito. Ikaw rin natin. Wala na ako sa yung concert na ito. Matanda na kayo. Pati kami. Matanda na kayo. Basta importante mga bata talaga. Maganda ang kinabukasan. Mga anak ninyo. Bantayan ninyo na hindi mag-asawa na maaga. Sigurado hindi kita sabihin. Wala na sana nangyari. Ayaw nyo yung kasama ninyo. Kung gusto mo pagkasal, patong gawin nyo. Sipan! Asan sipan? Oo! Hindi pagkasal ko na legal. You tell us about education. This is the best time for us para natin sa inyo. Kami na pala makakalas sa baba kasi ang layo. We need the school in Kapihan. Sa pagkakaroon, hindi ko pagkakamuli sa inyo ang inyong status ng mga kapagawa ninyo, hindi susuhan pa sa lingam, tunay kung iyong magdabag sa agreement between space ay grabe ang binigay nila sa tingin natin ang magiging decision nila. So, mas para sa pag-aaral, advise nyo kung nasaan yung pag-aaral nila sa alisunaan, huwag tayo mga bata. Huwag kayong ako. Huwag kayong yuduran isolate yourself. Huwag kayong iwalay sa sarili na bawal bumawa mga bata ito. Ang mga tibawa, bawal bumawa ito. Isolate sa sarili nyo. Hindi mo inuran ang buwan nito. Hindi mo inuran ang buwan ng mga bata. Ang dami kong pictures dito na nakukuha sa internet. And we're trying our best talaga to provide the education for the children. As the leader, as a part of the dito po ang ating mahal na Spiritual Executive Director. Sana makalating din po sa ating mahal na Secretary sa DNR. We acknowledge na meron talaga kaming mali. Meron na napag-away sa atin. Pero kami po lahat dito, we are promising to you, alam mo na naging mali namin, aayusin namin yan.
kung gagawin nila mapatuloy yung pagpapasilyo kung binuo nila sa kanila nila whatever decision isama naman tayo yung hindi ang ibig sabihin ako hindi sa hindi ko kaya marami prepare tayo dapat mag-adjust whatever kung sabihin nila ito mali kayo dito mas maganda diba? Humingi na mga instruction dito sa akin. Yung mga tagapa, pwede pumasok dito. At yung mga tao dito, mga membro dito, kung pumawalan, pumasok. Hindi mo pa sa akin. Ang mga bata, dapat magpapatara. Ang mga bata, hindi pinipili na pinanasan. Ang mga bata, hindi dapat pinipili na magkakaroon ng military training. Ang sama na sa video eh. Nakita sa video. Ano yun? Sa video? Wala yun. Actually, yung video na yun ay doon sa Google, ay ang naging activity kay Cluster. Obstacle, mga contest, para lang nalibang kami dito. Kasi nga nakupain kami sa area. O, yun ang nangyari. Kahit ako gawin ninyo sa normal na buhay, hindi ko rin matagal sa talagang pinili mo ako sa bata. Ang pinapapala-pala. Usulit ko, bakit kong video? Muslimon! Ikaw na muna kung saan nyo ako. Kung sino ka, at least ang kailangan nila, kung hindi ka rin ito, kung para kayo. Kaya kung mga pinapala, ikaw na muna,
yaman ko. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.